lahat. Naku guys, dito sa lugar namin, no, ito malinaw. Doon banda nagbabadya, maulap. So mamaya konti, mga 3 o'clock babagsak na yan. Ayun, so dapat ingat tayo sa mga ulan, sa paglusong sa mga baha na yan. Naku, ingat tayo guys hanggat maaari. Kung hindi na kailangan lumusong, wag nang lumusong. At pag lumusong, kailangan maghingi tayo agad ng reseta sa center para makabili tayo ng gamot, makainom tayo ng gamot ng leptospirosis, kasi yun lang laging bilin ng mga doctors na babalitaan ko sa TV na ganon, uminom na kaagad ng gamot na yun. Basta alam na ng mga centers yung kung anong klaseng gamot yun. So ingat tayong lahat guys. So ngayon i-flex ko lang itong aking philodendron. Ayan o. Ayan. O diba? Hulaan nyo kung ano ito. Marami siyang kahawig o diba? O. So, ito ay si tricolor, philodendron tricolor. Ayan. Bigay lang sa akin ng pinsan ko last January. Maliit lang siya. Pinuto lang niya to. Ayan. So, 3 dahon na maliliit. At nilagay ko lang siya sa pot na to. Ganito lang yung pot na maliit na pinaglagyan sa kanya. So, ang tagal ko siyang nilipat kasi nga ang dami-dami kong mga lumalaking mga halaman tulad ng mga anthuriums. So, sabi ko saan ko ilalagay. So, hinayaan ko lang muna siyang nakalagay sa isang pot na maliit. Pero dapat, kailangan, pagka nagkaroon na siya ng mga aerial root, dapat ilipat na natin sa malaking pot kasi nga, lumalaki talaga itong mga halaman na to. So, ngayon ko lang siya nailipat guys. 1 year na mahigit sa akin to. So, wala pang 1 month na inilipat ko sa malaking pot. Ayan o. Nung nilipat ko siya sa malaking pot, ayan. Diba? Nagkaroon na agad siya ng mga bagong mga shoot. O diba? So, maganda pala itong halaman na to. Kasi nung binigay sa akin ng pinsan ko, green lang. Sabi ko, tricolor, dapat tricolor, may ibang kulay. Kasi hindi raw naaarawan. Pero pag naarawan daw yan, ang ganda-ganda. So, nakita ko rin dun sa isang bahay ko, dun sa pinsan ko sa probinsya na mayroon siyang ganito na ang ganda-ganda nga naman talaga, ang laki at nakalagay sa malaking pot talaga, as in malaki. At tamang-tama yung kanyang sagap na init na nakuha niya, as in shaded lang. So, malusog siya. So, sabi ko, ang ganda-ganda pala ng halaman na to, buhayan ko. At true enough, hindi naman mahirap buhayan ng mga philodendron. So, ayan, buhay naman siya. So, ngayon, inilipat ko na siya dito sa malaking pot at biglang lumusog guys. Kasi malaki dapat ang dahon nito or malapad. O diba? Ayan. Pero nag-umpisa na siyang lumapad yung dahon niya. Nag-unfurl na siya. Ito yung kulay niya. O. Ayan. May pagka-orange na, may pagka-green ng konti. At pink yung kanyang gitna. Ayan. O. Diba? Pink yung kanyang gitna. At ito pa, hindi pa siya nakabuka. Ito yung kulay niya. May pagka-maroon siya. Ayan. Ayan. So, since mayroon silang aerial root, so itong mga halaman na to is mga climbers. So, pwede natin ilagay sa pool. Kaso lang, hindi ko muna siya ilagay sa pool ngayon kasi balak akong mag-top cut nito pag medyo tumaba-taba na siya ng konti kasi gusto kong magkaroon pa ng isa pa. Tapos, ang ganda ng mga dahon nito, guys. Ayan, oh. O, diba? Ang ganda. Ayan. Pag medyo lumaki-laki na siya, ganito na yung kulay niya. Pagka nagla-lime color siya. Ayan, o, nagla-lime color. At may lumalabas sa kanyang mga variegation na ganito. Ayan, o. Ayan, ibang klase, diba? Ayan. At nagiging white na yung kanyang ano sa gitna. Ayan, o. Ayan, ano bang tawag niyan? Hindi, nakalimutan ko. So, ito, ayan, natamaan lang to ng sikat ng araw, guys. Kasi doon ito nakalagay sa north part ng bahay ko. At nandoon ngayon yung araw. Kaya hinila ko bigla kasi nung nakita ko nanilaw na. So, ayan. May tama siya at saka dito may tama ng konti. So hindi talaga sila dapat nakalagay sa full sun, as in indirect sunlight lang sila, as in sagap-sagap lang ng init or maliwanag lang na lugar. So ang ginamit ko nito na substrate, mayroong isang, nakalimutan ko yung pangalan ng vlog niya, nagtuturo siya kung paano gumawa ng substrate ng mga philodendrons. So, ito yung ginamit kong substrate, guys. So, lahat ng mga philodendrons ko, ito yung mga substrate na ginamit ko. Sinunod ko siya. Ayan, oh. Ayan. 60% na coco cubes, 20% lang yung gamais na pumice, at saka 20% yung dried acacia leaves. Yan. At dinagdagan ko lang siya ng konting vermicast para
pang ano lang, pampataba. Ayan. So, mas maganda kasi kung ganito ang ating substrate para hindi ma-imbak yung tubig sa ilalim. Kasi pag na-imbak yung tubig sa ilalim, naku guys, bulok yung mga ugat na ito at mamamatay ka agad. So, sinunod ko siya kaya nagsilakihan yung aking mga philodendrons. Tulad nito, si Jose Bono. Ayan o. Kulang na naman siya sa dilig. Magdidilig na naman ako. Ayan, yung sa substrate. Pareha sila ng substrate na ginamit ko. So, para tumagat. At ang pagdidilig ko nito once a week lang, hinahaluan ko ng yung tubig na dinidilig ko as usual. At, ayan guys, yung ugat. Ayan, nakita nyo yung drainage hole niya. Ang dami. Ayan. Kailangan pumili tayo ng maraming drainage hole para dire-diretso yung tubig. So, once a week ang dilig niyan, as in tagus-tagusan talaga dun sa ilalim. Ayan. At okay na yun sa kanila. Hindi mo na didiligan pa ulit ng mga ilang araw lang, kundi once a week lang talaga. So, since na dumating sa akin to, hindi ito nagkaroon ng aphids, hindi ito nagkaroon ng fungus, hindi ito nagkaroon ng mga bacteria or something. Kasi nga, napakaganda ng pinaglagyan natin na lugar sa kanila. Kailangan kasi dapat medyo may init pero hindi naman direct para madaling matuyo itong ating mga substrate para hindi mabubulok yung lupa sa ilalim. So, napakaganda yung lugar, open sa hangin, open sa lahat. So, yun. Talagang hindi magkakasakit yung ating mga halaman. At hindi ko pa ito pinalagyan ng insecticide. Fertilizer lang. Yan. So, malapit na ako mag-top cut dito hopefully by next year. Kasi maganda pag nag-top cut ka ng medyo warm na yung panahon. Ngayon kasi palamig. Medyo mahirap, hindi maganda. So, very easy lang silang alagaan. Hindi sila mahirap alagaan. Basta mga philodendron. Napakadali. Na lang. Siguro, pagka namatay ang philodendron mo agad-agad, siguro talagang kasalanan mo na yun. Dahil, ang sikreto lang nila naman talaga is ito. Ayan, at saka yung paglalagyan mo sa kanila na location na maliwanag, malakas ang sagap ng init pero hindi naman direct sunlight. Yun ang gusto nila. Okay, so yun lang muna ang aking vlog ngayon guys. Ang pag-flex ko ng aking tricolor, diba? So ayan, at saka ito nakalin doon, yan, kasi hindi siya nabaling-baling, dapat pinaikot-ikot. So nakalin siya doon, so ibig sabihin nandoon yung init ng araw, kaya doon siya nakalin on. Thank you very much sa panonood, sa pakikinig at sa oras, at sana magkita tayo sa sunod ko na vlog guys. Maraming salamat. Please subscribe, like and comment, and please bell all para sa aking mga future na mga vlogs sa aking mga halaman. Bye bye for now guys. See you.